Hi guys, it's me again, Saidi Galsote. I'm back. Ayan. So, this is my very short live, no? So, in a couple months from my last vlogs, kung nakikita nyo po yun, that was since May, okay, when I transfer here in another company in my new job, no? So, doon lang ako na-stop in how many months? 3 months to 4 months. So, anyway, ang dami na pong nangyari. So, thanks God at talagang medyo unti-unti nakaka-move on. New sponsor, new work, new rooms, ayan, new life. So, kaya ako nagbalik po for to say, of course, very busy po talaga sa work. Ayan. So, very hard for me na talagang gaya ng sabi ko sa inyo, magba-vlogs din po ako, kaya lang hindi ko pa naayos na bibili yung mga tools at mga gamit ko. So, I'm using only my mobile kasi ayoko masira ang pangako ko sa inyo. Since then, talagang hindi po ako nag-i-edit, hindi ko nilalagyan ng mga background, as is normal video lang po, and then I will upload in my YouTube channel. But inshallah, magiging maayos din po. Pagtsagaan nyo lang po sa lahat ng mga subscriber ko, mga viewers ko. Maraming salamat po sa inyong suporta at pinapanood nyo po kahit na alam ko na wala pong what do you call this, hindi po edit lahat, hindi rin filter. This is my normal. So talagang pinagtsatsagaan nyo rin po na mag-view, manood, mag-watch ng aking YouTube channel. I just want to say thank you so much to all my subscribers and to all my viewers here in my YouTube channel, especially also in my Facebook. Ayan, all my business business accounts. Ayan, TikTok, Instagram, and my Facebook, and especially here my YouTube channel, Zaidi Galsote. Ayan guys, naisip ko po na mag-vlogs kasi how many months na po akong hindi nakakapag-upload at ang daming nagko-comment sa akin sa FB, Miss Mickey, Madam Mickey, Miss Zaide. Mickey is my nickname and Zaide is my real name. Is when you go back again in the vlogs. So sabi ko, sige lang, at gaya ng promise ko is iikot ko po kayo sa buong Qatar. Ayan. Ang dami rin mga nagko-question sa akin bakit hindi ako nakauwi sa graduation ng aking anak. So I just want to say congratulations sa aking anak. Proud na proud po ako at napaka-open-minded po. I'm so lucky at napaka-open-minded ang aking mga anak na naiintindihan po nila ang aking sitwasyon. Gaya ng nasabi ko last my vlogs before, I think 2024, no? I think sa Facebook lang yon, hindi ko in-upload po dito. Nagkaroon ako ng matinding trial sa buhay at hindi rin po ako nakauwi nung namatay ang aking magulang, ang aking mother. So talagang very worst scenario na they have a lot of reason na malalaman din nyo po lahat soon sa pag-uwi ko ng Pilipinas. If one of my very close friend in ABS-CBN, pag once na na-interview po nila ako, doon nyo rin po malalaman. Abangan nyo po yan soon. Pag uwi ko po ng Pilipinas, I'm very sorry. They have a lot of personal issues, personal problem, but andi dito pa rin ako na nakangiti. That's only trials lang po yan. So anyway, anyway guys, to all my subscribers and my followers here in the social media, thank you so much for your support, guys, and thank you to God because I was so lucky because he gave me a good friends to support me to move forward. Ayan, especially my new sponsor, especially all my friends, no? Kahit na 3 years na kami magkakilala ng aking new sponsor, talagang kayo na asot po sa kami, kahit na anong away namin, talagang kaibigan is kaibigan. Pag ikaw nakipagkaibigan, naging totoo kang kaibigan, is hindi ka nila iiwanan, hindi ka nila pababayaan. Alam nila yung safe para sa'yo. So anyway, in short guys,
at sasagutin ko lang po ang inyong mga katanungan, mga message niyo po sa akin. Bakit hindi ako nakauwi nung graduation ng aking anak? Unang-una po kasi na ang ine-expect ko na pera na gusto kong para makauwi ako to fix my problem here and makita ko man lang ang aking anak is napaka very hard na explain po sa inyo na hindi po ako nakakolekta ng mga payments sa mga projects ko. So, hindi ko rin basta-basta iwanan ng company, hindi ko rin pwedeng iwanan ng mga employees, hindi ko rin pwedeng iwanan basta ang aking trabaho na may mga bagong dating na mga projects. So kung nakita nyo ang aking Facebook, ang aking mga YouTube, mga in-upload ko po is, the business is about the business construction. My work is related with the projects construction. Ayan. So, lahat ng mga kasama ko, mga engineers, mga ka-business partner, more on mga engineers in the construction, guys. Ayan. Before, kung makikita nyo po ang aking upload, no, nag-handle po ako ng tourism. So, this time around, very very soon, coming soon, I have tourism soon. Ito nga, balak naming magtayo ng tourism. Ang isa sa mga big boss ko na sponsor ko na gusto niya rin magtayo ng tourism soon, very very soon. So one at the time and slowly to fix it, yung company na yan. Ayan guys, kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng time po na mag-vlog, mag-video ulit, kahit na walang edit, kahit wala akong video man, editor, wala po ako. This kasi nag-i-start pa lang po ako mag-vlogs by my own na para lang mawala ang stress, mawala ang tension. Pero this is the reality in life na masaya ako na nagbablog kasi ang daming nagmamahal sa akin na since then 15 years, 10 years, no, nasa entrepreneur na po ako ng iba-ibang klaseng business. So inaabangan nila lagi ako sa social media, especially sa Facebook, especially my TikTok channel. So talagang TikTok account, sorry. And also I decide na mag YouTube na ako paunti-unti using my mobile. Wala naman po masama. So doon naman tayo nag-start from the start. Lahat ng mga YouTuber nag-start lang sa camera. I actually this my YouTube channel I start since COVID 2020 2021 22 something like that. So, una, nagti-TikTok lang kami ng mga anak ko. Tapos sabi ng bunso ko, ginawa niya ako ng YouTube channel. Actually, hindi ko po talaga alam. Ginawa ko, nag-video lang ako ng video. In-upload ko lang ng in-upload po. So, may mga nanonood. Sabi ko, ay, ano ba to? Paisa-isa lang. Nakakahiya naman. So, para sa akin, hindi pala ganun ang basihan. At least, mapanood man nila yun o hindi, makakapag-share ka lang ng mga, makakapag-inspired ka ng mga tao, makakapag-share ka ng mga freedom of speech mo na i-advise mo yung mga taong nangangailangan ng tulong, yung mga nawawalan ng problema sa buhay, yung ng pag-asa sa buhay. So, gaya ng sabi ko, nag-a-advise din po ako sa Facebook Live. So, to motivate the solo mother and also may charity foundation din po kasi ako to sustain, to help all the kids, no, the poor kids na nagpapa-feeding program din po ako. So meaning itong vlogs na to, this is my part 1, no. Ang sitwasyon ko dito sa Qatar, guys, is I'm very busy person. From work to home, every weekend sa loob lang ako ng bahay. I monitor my kids, and then pag gusto ko lang mag-video, mag-vlogs, ganun lang ang ginagawa ko. So, ang dami kasing mga followers ko, mga nagko-comments na ba't hindi na ako nagpaparamdam, nagba-vlogs, ba't hindi na ako nagso-social media. Yan ang reason, kasi kaka-start ko pa lang, ko pa lang sa aking work, guys. So, na medyo na busy po ako. So, humingi po ako ng at least 1 month na pahinga. In-over ko yung mga works ko. Humingi lang ako ng pahinga ng leave kasi super I feel depressed, frustrated nung hindi po ako nakauwi nung graduation ng aking anak
na panganay na lalaki. Gumraduate siya ng seaman. Congratulations, anak. Jiro, I love you. I love you. See you soon. So, I decide na magpahinga muna. So, kung wala naman akong ginagawa, sabi kong ganun, ibalik ko ang pagwa-vlogs ko, pagtitiktok ko sa social media. Ayan, guys. So, abangan nyo po lagi ang aking vlog everyday. It's not everyday. I don't want to promise anymore. So, can you, they have a lot of people to asking me also, they want to show my room, but I'm very, very sorry, guys. This is very privacy kasi sa totoo lang, napaka-small lang tong accommodation ko. They have I have a one room, a small kitchen, and small bathroom. Isipin nyo na lang na gano'n. Yun ang buhay naman natin dito sa Qatar. Ayan. I'm so lucky kasi may privacy po ako. So, abangan nyo rin po ang aking pag-online selling. Yan ang gagawin ko pong part-time. The meanwhile, na hinihintay po natin na mag-open ng tourism. So, magpapahinga muna ako ng mga 1 month from work of construction kasi talagang hindi ko na po kayang stress or tension. So, business kasi, hindi ako employee. Business po kasi ang talagang line ang aking activities, ang aking ano ba tawag dito, inspiration sa buhay. More on business lang ako. Kung nasanay ka sa business entrepreneur, hirap kang mag-adjust as an employee. So, hirap na hirap ako. So, since nung na-open ko ang itong company ng aking kaibigan, nakiusap na mag-open ng company ng construction, as a BDM. So, nung nagra-run na sila, may mga project na sila, unti-unti na rin akong umaalis. Hindi naman alis, nag-leave lang ako. And then ako, okay, I tell to my partner, okay, at the next is the tourism. So, hinihintay ko lang po ang tourism na ma-register. Kung kailangan pa nila ako, dito lang ako, abangan nyo ang tourism na to. Na this is my second time around to handle tong tourism na to. Pero, ito kasi is directly talagang tourism. Yung dati po kasi is parang inad lang yung activities. Parang tour lang. Parang tour activities lang. Not totally international tourism. But this time around, I will make sure international tourism ang gusto kong mangyari. Ayan guys, abangan nyo. And then, yan ang buhay ko within 4 months. And then, nagpalipat-lipat po ako, pero ngayon I'm stable na within 4 months. I'm so lucky, and God is He gave us this as very simple blessings. Gumawa siya ng way ng mga tao na tumulong talaga. Ang sinuffer namin ng aking ka-business partner na ang aking tatay-tatayan ko po dito. Alam niya na lahat ng Qatar ng FB nang wala kong ibang ka-business partner dito, at tinuring kong kapatid, tinuring kong tatay-tatayan ng lahat. Alam na nila. I don't want to mention the name, but alam na nila yung kung sino ang tinutukoy ko. Ayan guys. Pero alam na rin ng aking mga anak. So, I don't want to hide my family and my kids, my siblings. They know, and they know who is take care of me here in Doha. But I'm very thankful. Within 6 years, I think 5 years, 6 years, kilala ko na po siya. But in pagsasama namin within 3 years, guys, is naging worth it naman. Grabe ang pinagdaanan namin, sikap namin, talagang ito, siya na yung halos mag-manage ng operations sa mga projects. I'm very thankful. Thank you so much, engineer. I don't wanna mention the name for the privacy, but talagang grabe ang kanyang pagsisikap din sa amin. So, ngayon, may time na po ako na mag-vlogs. Abangan nyo po ang aking vlogs. Ayan, very, very surprise and very simple lang, na hindi kagaya ng mga mayayaman, mga YouTuber, mga nagba-vloggers. So, talagang very simple lang ang gusto kong mangyaring content po ng aking vlogs. More on talk, more on kung ano lang yung daily activities na ginagawa ko, guys. Kasi, yun ang nire-request po nila sa akin. Ayan. And, ayoko ng mga makeup, ayoko ng mga... I'm very simple woman. I'm very simple person po na ito yung normal ko, ito yung natural ko, na kung ano yung naisip ko, kung ano yung totoo ko, yun ako. Sasabihin ko kung ano yung mali is mali, tama is tama. Gaya ng mga minimotivate ko.
before. Kung mapapanood nyo ang aking YouTube at ang aking Facebook, no, nag-FB live lagi ako to motivate all the people. Sabi ko, what if sa YouTube ko na i-upload, at least kahit papaano, kung sino man ang manood o hindi man manood, nasabi ko, nakapag-advise po, nakapulot sila ng aral. Ayan. So, abangan nyo po ang aking content na to, na pinag-isipan ko in how many months, how many years. Sabi ko, oh, it's okay, move on. So, kumbaga, how many years po ako na-depress and nagkaroon ako ng chronic depression na talagang, alam mo yung, every single na napapaisip ka, wala kang ginawa, magmukmuk, mag-isip ng mag-isip, talagang iyak ng iyak. So sabi ko, bakit ako na-depress na ganun? Since my mom passed away, so I'm realized at napulot kong lessons is to be strong at move forward, kasi si God naman, He knows what is the good for you, and He gave the good way kung paano ka mag-move forward ng tama, na hindi ka pwedeng gamitin ng ibang tao, hindi ka pwedeng magpagamit ng ibang tao to lose you, no, to put it yun down. So kailangan to be strong, guys, to be strong. And I observe all the people around me is talagang grabe. Dumaan ako sa butas ng karayom, na dumating na yung time na muntik na po akong talagang nagkaroon ng very acute anxieties, depression. Andyan na yung na-hospital po ko, pero kinaya ko pa rin, kumapit ako kay God. Nandito pa rin ako na naka-smile. But being a solo mother, being nandito tayo sa OFW, no, at nasanay tayo more on business, no? Nasanay po tayong nasa taas, ups and down. Hindi naman pwede po kasi na lagi ka na lang nasa baba at lagi ka na lang nasa taas. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kahit na nasa taas ka, bababa ka, nasa baba ka, nasa middle ka, nasa taas ka. Kumbaga, alam ni God ang tamang para sa'yo. Ayan, wag po tayong magmamadali na yumaman. I-enjoy lang ang ating life. Gaya na sabi ko noon sa Facebook ko, no, kung sino man ang makakanood ng upload at video ko po na to sa aking YouTube channel. How many years I'm travel around in Asian countries as an entrepreneur. They have a lot of people. Bawat punta ko sa mga bansa po is grabe ang dinadanas ng history ng bawat OFW. So, doon ako humugot ng lakas ng loob, na na-inspired pa ako, na gumagawa rin po ako, nagra-write ako na the journey of the OFW, especially the solo mother. I have 2 books na sinusulat ko everyday pag sinisipag po ako. Abangan nyo rin po yung books na yan. Talagang ipapaprint out ko yan. Talagang gusto ko ma-inspired lahat ng mga OFW, lalo na mga solo mother, solo parents. I researched that one since 2010, 2011. Every travel ko po. Ayan. So, I have a lot of sinalihan sa entrepreneur, different entrepreneur na business po as health and beauty products. So, nakasalamuha ko po lahat ng mga OFW, may kanya-kanyang kwento ng buhay. So, lahat ng binigay ng trials ni God sa akin, even I can imagine, guys, na at my age, no, I'm a solo mom. Kaya ako sinasabing solo mother, kasi nga, as in solo mother with 5 kids and 1 adopted kids, no? Lately lang tumulong ang kanilang daddy, no? So medyo I can imagine na parang minagic ni God ang aking buhay, na napalaki ko ng maayos, mababait, matatalino. So, 2 na lang ang hinihintay ko na mag-graduate. Isang Navy and isang pilots very, very soon, kasi mayroon na po akong marine engineer. So, mayroon na rin po akong
nurse, to be doctor also, and mayroon na rin akong business course management. So talagang mga 3 na ang degree ng aking mga. I'm very so proud kasi na-inspire po ako kahit na super hirap, ganun pala ang pakiramdam at the end na makikita mong successful ng mga anak mo, nakikita mong may apo kang matalino. I have a two grandson and granddaughter, so I'm very happy na I realize when how many days I'm so get depression and stress. Lucky pa pala ako na yung iba ng mga nanay, yung iba ng mga nagsasuffer. I'm so lucky kasi very healthy ang aking pamilya, very healthy ang aking mga anak, ang aking apo, matatalino. So, yun ang pinaka-blessings ko. Lucky pa pala ako na ganun. Kaya, siguro, isa kasi sa atin, may mga mission tayo sa buhay. Kaya, I believe in God na siya ang gagawa ng way. Kasi ito yun kahit anong gawin mong pilit kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, yan ang natutunan ko sa buhay ko. Yan ang ipinakita sa akin ni God na I get suffering, I get depression, I get anxiety. They have a lot of people to using me, to putting me down, to trying to be lost, no? So, hindi nila naisip yung balik ni God sa kanila na they give them the punishment. They give them a very worse trials also. So, I surrender to God, no? Na yung mga taong gumagawa sa akin ng mga trials ko, puno ng sakit, I'm realize, thankful pa ako at maging happy pa ako kasi pag may tiwala ka kay God, siya ang gagawa ng paraan na magbibigay ng lessons sa mga nakapaligid sa akin na gumawa at sumabutas ng aking buhay. But anyway guys, hindi ko naman sinasabing sumabutas kasi parang gano'n na rin kasi kung sino pa yung mga taong inasahan mo, pinakamasakit, pinaka-worst yun, no? Na to save you, to help you, yung pala, akala ko mabait sila at kaharap. At pag nagtalikod pala ako, ang daming naninira, ang daming nagdi-discriminate, nagdi-degrade ng pagkatao ko. So, ako naman kasi, hindi ako nasanay ng mga intriga, mga kung ano-anong mga sinasabi, yung ganon. Kasi hindi naman po tayo artista para ganunin, no? May kanya-kanya tayong mga buhay. Before, kung naging artista man po ako, naging modeling man po ako, naging endorser man ako, that is before. So, may kanya-kanya po tayong history ng buhay. So, pinagpipray ko na lang yung mga taong gumawa sa akin ng mga kalokohan, mga nagpaasa sa akin hanggang sa namatayan ako, hanggang sa nakagraduate ang anak ko. Hindi ko talaga nakita. Umasa na ako ng umasa. So, I'm realizing how many years, bakit lagi ako kumakapit sa mga taong, bakit lagi ako tulong ng tulong na hindi ko matulungan ng sarili ko. But for me, ako kasi yung pinanganak at tinuruan ng magulang na ng tama na maging matulungin ka sa kapwa mo, hindi ka dapat maging madamot, at 3 words lang din ang nabasa ko, natutunan ko kay God na nabasa ko sa isang Bible na respect, trust, and honest to yourself, to your neighbor, sa iyong kapwa. So, at yung panalig kay God. Pag yan ang sinunod mo, magiging successful person ka sa buhay mo, business mo, lahat. Pero, at may nagawa kang mission na maganda dito sa ating mundo. Ayan. Okay. May mga nag-comments din sa akin na bakit parang naging selfish ako, naging what do you call this? Sasagutin ko po yan. Actually, even me, I feel like that I'm so selfish kasi akala kasi nila is nagpapasarap lang ako dito, pero I'm so selfish kasi wala akong ibang inisip, kapwa ko kung paano ko matulungan. I forgot myself na nasa down na pala ako. I wake up this 2 days ago, I'm realized guys na, oops, bakit ganun?
umiikot ang mundo ko sa kanila for nothing. I forgot myself. I get sick. I lost down. I didn't say my son. I didn't say my father. I didn't say my mom. I didn't say my siblings. I forgot my career and my business. So I don't know myself. Kumbaga, hindi ko nakilala na ang aking sarili. So I scroll up. I'm alone, no? I have to be alone. And then I check all my FB, my album, my picture, my photos, my videos. Sabi ko, it's a big difference. Sabi ko, this is not good. I pray. I'm alone to pray to God. I talk my mom. And then suddenly, talagang grabe yung advice ng mami ko in my dreams, in my grandmother, kasi namatay na sila, napanaginipan ko sila, talagang akala ko totoong-totoo. So, tama din naman sila, na kung para sa'yo, ang ibibigay ni God para sa'yo, mahalin mo ang iyong sarili bago ka mahalin ng iba. So, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, bago ka magtiwala sa iba. So, teka, oo nga, no. So, when I wake up, guys, na-realize ko yon. So, I take the shower, and then, I fix myself, and then, I listen to music, I clean my rooms. So, oo nga, no. So, this is the start, sabi ko, ano ba talaga ang gusto ko? Yan ang tinatanong. So, tinatanong ako, ano ba talagang gusto mo, anak? Ang gusto ko from the start, I want to be artist. I want to be model. So, before, yes. Kaso, I priority my kids. Because my kids is the special gift from the God. So, I set aside my career. I set aside myself. I focus to my siblings, to my family, and to my kids. Yan, that's the reason why na I'm very selfish, na talagang hindi ko inintindi po talaga ang sarili ko kasi yung iba kasi may kanya-kanya tayong story na pinipilit nila umuwi kahit hindi naman pwedeng umuwi, yung pinipilit nila makamit, hindi naman pwedeng ikamit. So, hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. I'm so lucky, very open-minded yung mga kapatid ko, mga anak ko, nauunawaan nila ang aking paghihirap, ang aking sitwasyon. So, when my son, they advised me, you didn't realize, mommy, in how many years all people around you, hindi ka nila tinutulungan. Meaning, hindi ka importante sa kanila. So, what if tulungan mo naman ang sarili mo? That's my younger son. Siya pa ang nag-advise sa akin. So, I wake up. Talagang kinatok ako ni God, kinatok ako ni Mami, na si God ang gumawa ng way, how to wake up to move forward. That's it. Kasi, before, honestly guys, of course, tao lang tayo na nagkakamali, tao lang tayo may pakiramdam na, bakit ganun? Within 17 years as solo mother, I'm trying, no? Kasi before, ba't hindi ka nag-aasawa? Even my family, why you did not getting married? Why you did not get boyfriend or husband? I don't like, kasi ang special lang sa akin dati is mga anak ko. Before, career ko, gusto ko talaga mag-artista, guys. Gusto ko talaga maging artista, yan. Maging artist ng or gusto ko maging director, gusto kong magsulat, mag-reading ng books, gusto kong maging journalist. Ayan, yan ang gusto ko po talagang course before maging journalist, maging lawyer. Ayan, mabigat ang gusto kong course. Kaso sa hirap ng buhay, hindi nabigay ng aking parents. Ayaw nilang pag-artistahin. Hindi ako makakuha ng gusto kong course. So, as a business management, as a journalist, or as a lawyer, tatlong pinagpilian kong course. But I will do my best talaga na sinunod ko ang gusto ng magulang ko. I take the computer programming and 4 years business management, ganyan. But hindi pa ako satisfied. But all my friends around me, Mickey,
Zaida, it's not too late. We are very young na even all my friends in general, hindi pa late na you move forward. Do what you want. Kung ano ang gusto mo. So, at the end, guys, ang gusto ko is maging public servant na gusto kong magserbisyo sa mga mahihirap na mga bata dahil napagdaanan ko ang hirap din nung bata ako. Gusto ko kung ano yung makamit ko na biyaya sa aking sarili at gusto ko mag-mission ko sa buhay bago man lang mawala sa mundong to. Kasi tinanong ko kay God, ano ba talagang mission ko dito sa mundong to, God? Ayoko ng ganito na walang ginagawa. Paano ko kaya ako makakatulong sa aking kapwa? So, meaning pala, tulungan mo muna ang sarili mo, mahalin mo muna ang sarili mo if you want to help the other people. Yan, ang natutunan ko po na talagang gusto ko maging public servant. Ay gusto ko maging YouTuber na makakatulong ako sa mga mahihirap kasi gusto ko talaga maging journalist na alam mo yung gusto ko tumulong sa mga OFW, mag-travel around. I'm planning going to Africa to help them, to even any countries na mahihirap, pero gusto ko sa Pilipinas na muna, pero what to do and how to start of this project na para sa sarili ko din. So, para sa akin guys, I decide na to be continuous ko yung pagiging YouTuber ko kahit na from the scratch, kahit papaano makaka-help ako ng advice, no, sa mga OFW na solo mother at sa mga bata na nagsasuffer ng cancer, sa mga kasi I'm suffering of stage 4 in ovarian cancer. So, I talagang grabe ang sinuffer ko din po. Talagang gusto kong kung ako man ang yumaman o pagpalain ni God na magkaroon ng maraming biyaya, talagang tutulungan ko yung mga cancer survivor din. At lalo yung mga batang mahihirap na magpa-feeding program. Ayan ang gusto kong mangyari. So, ang gagawin ko na lang, mag-upload, no edit, no background, kasi hindi ko po talaga alam. Please comments down below po at mag-share, mag-advise po kayo kung anong tamang gawin. Okay lang po yun, basta't ako nasagot ko na ang inyong mga katanungan. Ayan guys. So, moral and spiritual, moral and prayer, kahit hindi man ako nakauwi sa family ko, andito ako nakasupport to what do you call this, to pray and give them the moral support, guys. I love you so much, guys. And thank you so much. Abangan nyo po ulit ang aking sa susunod na kabanata ng aking vlogs. At very, very soon, sana next year mai-register ko na yung mga books ko. Makakukuha nyo The Journey of AFW by Zaida Galzote. So, ipapa-print out ko yan. Malapit na pong matapos. So, isang travel na lang, matatapos ko yan. Kasi tapos ko na yung sa Asian. So, gusto ko naman sa GCC, tinatapos, and soon Europe. Pag different books po yun, different chapter po. So, pag yan napaprint out ko na po, yung article ko na yun, talagang gusto kong ma-inspired po lahat ng makakabasa. Ayan guys, I love you guys. Thank you to all my followers and to all my subscribers, to all my viewers. Please subscribe my YouTube channel. Once again, this is me, Zaida Galzote. I love you, and God bless. Bye.